Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya'y igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Ang pinakamataas na langit, ang daigdig, at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, maging masunurin kayo at huwag maging matigas ang inyong ulo. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi nasusuhulan. Binibigyan niya ng katarungan ang mga ulila at balo. Minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan ng pagkain at damit. Ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo may naging dayuhan din sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Siya lang ang inyong sambahin. Huwag kayong hihiwalay sa Kanya. At sa pangalan lamang niya kayo manunumpa. Siya lamang ang dapat ninyong purihin. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayoy, pinarami kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Sindami na kayo ng mga bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay pagtataksilan at papatayin, ngunit siya'y muling bubuhayin sa 3 araw. At sila'y lubhang nalungkot. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Tanong nila. Opo, sagot ni Pedro. Nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, ano sa palagay mo, Simon? Sino ang dapat magbayad ng buwis sa hari ng isang bansa? Ang mga mamamayan ba o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at pamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo, ibuka mo ang bibig niyon, at may makikita kang isang malaking salaping pilak. Kunin mo yon at ibayad mo para sa buwis nating 2.
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. When they came together in Galilee, he said to them, The Son of Man is going to be betrayed into the hands of men. They will kill him. And on the third day he will be raised to life. And the disciples were filled with grief. After Jesus and his disciples arrived in Capernaum, the collectors of the 2-drachma tax came to Peter and asked, "Doesn't your teacher pay the temple tax?" "Yes, he does," he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. What do you think, Simon? He asked, From whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own sons or from others? From others. Peter answered. Then the sons are exempt. Jesus said to him, But so that we may not offend them, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch, open its mouth, and you will find a 4-drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours.